morning mga brother. So ito, punta tayong Dyno Pro Philippines para masagot yung mga tanong natin. Gaano ba ka lakas o gaano ba kabilis ang ating electric motorcycle? Alam naman natin, hindi naman tayo ganun takbo. Kaya para makita natin yung top speed, acceleration, wheel horsepower, torque, punta tayo sa mas scientific approach. Hindi yung titignan natin sa kalsada. Kasi syempre sa kalsada maraming hazard, no, na pwede natin ilagay sa kapahamakan or sa accident. So kaya punta tayo sa Dyno Pro. Doon talaga scientific, may data tayo makukuha. Kaya ano rin to in preparation din sa next build natin. Tingnan natin ano ba yung magiging difference, ano bang mas maganda para sa mga consumers, di ba? Kung talagang pang daily mo ang iyong electric, so ito, yun ang gagawin natin. Okay, so sige, samahan nyo ako sa biyaheng to. So yun nga, ang ating setup ay basic lang, di naman tayo kumakarera. Kaya ang setup natin ay pang daily, tsaka masabi natin konting touring. So ano yung performance pa nito sa settings na ginawa ko rin. So ang ating controller ay 72360 na car driver. Ang ating hub ay QS 4th Gen na 3 kilowatt motor. Yan, power save motor. So yun. So dito natin makikita kung anong magiging performance niya sa ibabaw ng dyno. And nga pala, yung battery ko is lithium battery na may 200A JKBMS with active balancer. So yun, 72 volts, 70 AH. Okay, so let's go. Grabe talaga traffic dito. Talagang pag pumasok ang may pasukan ng Ateneo, ang lupit ng traffic. Anyway, wala naman tayong magawa. Yan ang kagandahan naman ng electric tsaka motor. Medyo makaka-filter bawas oras. Pero may pila pa rin. Hindi naman nawawala pila sa traffic. Ganda talaga dito sa LGV. Hanggang yayamanin. Daming puno, ganda ng kalsada, malinis, talagang very relaxing. Kahit sabi mo traffic dito, ganda ng daan. Talagang i-enjoy ka rin na dumaan dito kahit matraffic. Yun tayo sa Balara. Dito tayo dumaan papuntang Mindanao Avenue. By the way, By the way, ang Dyno Pro is located sa Mindanao Avenue, sa may Rapide, may Dunkin Donut. So, yun, puntahan natin. So, ito yung pinakamalapit kasi sa atin na may dyno equipment. So, shout out po sa inyo, Dyno Pro Philippines. Ahon. Gandaan sa electric panis na panis yung mga ahonan. 3 kilowatt. Yan, ideal na yan sa mga ganong ahon. Kaya yun. So, sabi nga natin sa electric, paano mo malalaman kung di mo susubukan? Yan. Shoutout nga pala kay Bowlbread dito sa ating TFT display. So nabili ko to sa kanya. Laki bagay din ng Android Auto niya. So hindi ka na magbubukas ng cellphone. Yung map nasa TFT na. Kaya yun ang kagandahan. So susundan mo na lang yung biyahe mo papunta sa iyong destinasyon. Lubak. Yun. Yun lang. Shoutout din of course sa JRC works kay JR Catalino. Siyempre kanya yung mga ating parts. Of course kay JP Pelicana,
kay Jen, Agustin, yan. So sa mga tropa natin sa Lion H1, DDX, so maraming salamat sa mga information na natututunan natin. Of course, ating unit na AIMA A500 galing kay Mobility Motorcycles yan sa Marikina and sa Pinyan Laguna ang branches nila. So yun, so maraming salamat sa inyo lahat. Of course, Lodge, sa doon ako nagpaayos pala ng ng ating preno kasi medyo matagal na yung preno, sa taon na. Ngayon lang ako nagpalit at may konting gewang kasi yung disc. So nababawasan yung free play or yung free wheeling niya, lalo sa likod. So kasi nga medyo siya, hindi siya diretso, hindi pantay. So medyo nagewang, dumidikit yung pads. Yun din yung cause ng langit-ngit. So yun, ba't nga ba tayo nag-upgrade? Actually, kung typical commuter ka naman, sa daming options ngayon, so actually hindi mo na kailangan mag-upgrade except for the battery. Kasi sa battery, kailangan mo medyo malayo-layo yung iyong mapupuntahan and hindi ka charge na charge. So yun naman ang advantage na naka-lithium. Although dito, like for example, yung iCube, yun nasubukan natin, naka-lithium na yun. So kung city riding, hindi mo na kailangan magpalit, tingin ko, pag yun ang gamit mo. Kasi yung mga GLA, basta lead acid, SLA or GLA, pag humihina yung power, yung volts niya, ganun din yung takbo. So unlike sa lithium, kahit nasabihin mong nag 72 volts ka na, pareho pa rin yung takbo. Yun naman ang kagandahan, plus magaan. Sabihin natin yung sa AIMA, yung GLA niya, ang isang piraso nun 10 kilos, 6 na piraso, di 60 kilos yun. So ngayon, dito kung naka-lithium ka, which is yung ginawa sa akin ng CK Customs, shoutout sa iyo, Sir Michael, from 60 kilos, naging 25 kilos na lang. So ang laki ng epekto, lalo na siguro sa acceleration, sa overall weight, ang laking bagay. So dito na tayo sa Mindanao. Approaching dito sa Dyno Pro. Yan, bukas na ba sila? Boss, morning. Bukas na po. Open na po itong, open na po, open na po ang Dyno Pro. Yan, nandito na tayo sa Dyno Pro Philippines. Tayo yung magpapasukat ng ating data. Laki. Nandito rin yung Rapide. So, lapit lang to. So, Dyno Pro Philippines. Yan yung mga rates nila.
Salamat bossing, anong name ulit? Justin. Justin. So yun, natapos ang ating dyno session sa Dyno Pro Philippines. So sa Mindanao. So thank you Sir Justin. At dami ko natutunan. Pero iba pa rin yung actual mo na nasusubukan. 'Di ba? So actual na may basis, may measurement. So yes, yung iba yung GPS, okay naman din. Dahil yan eh. Siyempre, ang daming factors din sa speed. Like ako, yung bigat ko kanina, actually 96 kilos ako. Tapos ang max wheel horsepower ko is 17. So paano kung mas magaan pa yung sumakay pala? Eh di baka mas mataas pa yung nakuha. So yung mga ganung aspeto ba? So thank you talaga, dami kong natutunan. Sabi ko nga, at least may baseline, may comparison kung may mga papalitan. And also for the others din, na gusto ng ganitong klaseng setup, o di eto na, yung may data na tayo. So isipin nyo na lang kung mas mabigat kayo or mas magaan sa akin. Di ba? Kaya sa mga, syempre, yung mga nag-upgrade, may idea na tayo. Syempre, kung ako is naka 3 kilowatt power save, tsaka 72360 na controller. What more ang capability ng mga 72530, mas mataas sa 360, di ba? Plus yung naka WP na hub. So laki ng ng mga something to think about, kumbaga. At least may comparison tayo. Nakatulong sana ako sa mga ibang mga kagrupo natin, sa mga gusto mag-e-bike, yan, or mag-electric motorcycle. So ano ba yung basis? Kumbaga ako, quote and quote, gusto kong ano yung sinabi nila, gusto kong balikan yung sinabi ni Justin, Sir Justin. Sabi niya mas malakas pa nga daw sa stock na NMAX, even sa, of course, sa mga ibang scooters din, kasi normally daw mga nasa 13 wheel horsepower sila. So yun, so at least sa atin medyo mas mataas, talagang kaya makipagsabayan. And yun naman yung objective natin na makapag-build ng isang electric na kayang sumabay sa takbuhan ng mga scooter.